Uy, nandito ka na pala. Magandang umaga. May bagong kwento ako para sa'yo. Alam mo ba kung saan nanggaling ang kanin? Tama, galing sa palay. Pero, alam mo ba kung saan nanggaling ang palay? Ganito yan. Noong unang araw, hindi nagtatanim ng halaman at hindi nag-aalaga ng hayop ang mga tao para may makain. Umaasa lamang sila sa kalikasan. Kaya, tumitira sila kung saan may pagkain. May tumitira sa mga kuweba, sa bundok, at nabubuhay sa bungang kahoy at nahuhuling hayop. May tumitira sa tabing ilog at dagat at nabubuhay sa pangingisda. Tumitira sila sa isang lugar hanggang may makakain at humahanap ng ibang lugar pag wala nang makain. Kasama ng iba ang mga mag-asawang Banag at Danas sa paghahanap ng bagong lugar ng matitirahan. Dati silang nakatira sa tabing dagat. Ngunit, sinira ng malakas na bagyo ang kanilang mga bahay sa tabing dagat. Natatakot silang muling abutin ng bagyo. Bakit lagi tayong lumilipat ng tirahan? Tanong ni Banag kay Danas. Pagod na ako sa ganitong buhay. Hindi tuloy tayo magkakaanak. Gusto ni Banag na humiwalay sila sa iba at malagi sa isang magandang pook. Gusto kong isilang doon ang ating anak. Sinunod ni Danas ang hiling ng asawa. Pumili sila ng isang magandang pook sa bundok at doon nagtayo ng munting bahay. Tahimik ang napili nilang pook sa bundok at sagana sa prutas at hayop na makakain. May malinaw na batis sa malapit at maraming isdang nahuhuli si Danas. Ngunit biglang dumating ang tagtuyot. Matagal na hindi umulan at natuyo ang lupa. Namatay ang mga halaman at punong kahoy at nawala ang mga hayop at ibon. Namatay ang mga isda sa natuyong batis. Naghahanap ng pagkain sa malayo si Danas. Ngunit malawak ang dumating na tagtuyot. Naglakad siya, naglakad, at nakarating sa kabilang bundok. Ngunit wala pa rin siyang makikitang pagkain. Inabot ng matinding pagod si Danas. Sa gitna ng isang malapad na parang, nahiga siya sa damuhan at nakatulog. Noon, biglang humihip ang hangin at sumayaw at umawit ang mga damo. Nagising at nagulat si Damas. Pinakinggan ni Danas ang awit ng mga damo. Kami ang pag-asa ng tao, Danas. Pulutin mo ang aming mga bungang budil. Masarap na pagkain ang aming mga budil. Noon napansin ni Danas ang mga uhay na damo. Hitik sa mga gintong budil ang bawat uhay. Pumitis siya sa isang budil at kinagat. Bayuhin mo ang aming mga butil para maalis ang gintong balat. Muling awit na masaya na mga damo. Iluto mo ang puting laman ng butil para lumambot at maging masarap ang pagkain. Pumitas ng maraming uhay si Danas hanggang mapuno ang kanyang sisidlan at nagmamadaling umuwi kay Banag. May pagkain na tayo ngayon! Tuwang-tuwa balita niya kay Banag. Tulad ng utos ng mga damo, inalisan nila ng balat ang mga butil
at iniluto bago kinain. Kinabukasan, nagbalik sa parang si Danas. Itanim mo ang aming buti. Para muling itanim at alagaan, matuto kang magsaka at mag-alaga ng halaman at sa pagsasaka ka aasa sa ikaw buhay. Biglang naramdam ni Danas ang patak ng ulan. Nagdilim ang langit nang tumingala siya. Palay ang itawag mo sa iyong pananim. Awit ng mga damo na lalong sumigla ang pagsasayaw pagbuhos ng malakas na ulan. Ibalita mo sa ibang tao ang lahat. Ituro mo sa kanila ang pag-aalaga ng palay. Sinunod ni Danas ang mga utos ng damo. Gumawa siya ng bukid sa paligid ng bahay at pinag-aralang mabuti ang pag-aalaga ng palay. Itinuro niya sa ibang tao ang natutuhan. Lumawak ang mga bukid na taniman at mula noon, naging magsasaka ang mga tao. Hindi na rin sila palipat-lipat ng tirahan.